Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong. Mga demonyo talaga ang iglesia ng mga manalo sa kasinungalingan at kahipokrituhan, di raw sila tutol sa pagpapatupad ng batas, walang permit raw ang rally nila. Yan ba ang tumutupad sa batas, sinuway nila? Pati nga batas ng Diyos, Jesus sinuway ng mga demonyong ito, sabi sa Bible sundin ang gobyerno na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapos sinusuway ng kultong ito yung pinapangaral din nilang separation of church and government, na dati kapag kinokontra yung mga pangulong binili ang buto ng iglesia ng mga manalo, sasabihin nila, di nyo sinusunod ang separation of church and government. Sa buong mundo ang kulto ng mga manalo at ang Kingdom of Quibuloy ang sektang sumusuway sa Diyos, Jesus, sa utos na sumunod sa gobyerno, sila lang kultong nagrally dahil bayad ata sila, kasi dati na pag-alaman na China raw pala ang nagpupundo sa kanila. Oy mga kultong polytheist, marami ang pinapangino na hindi Diyos bangag ang utak. Inamin mismo ng puunyong si Duterte at ni Mrs. Sara Diskaya na sa panahon ni Duterte nagsimula ang malawakan at malakihang corruption at ghost project. Inamin din ito ni Duterte at inamin niyang di niya pinaimbestigahan. Di niya raw kayang sawatain. Kasi isasangkot siya, at itinuloy ng mga kaanib ni Duterte sa panahon ni PBBM, di pa nga alam ni PBBM na may corruption pala at mga ghost projects. Sila alam na nila at ibinulgar mismo nila na at ibinibintang pa kay PBBM, at nang paimbestigahan ni PBBM, ang mga demonyong ito pala ang mga sangkot, ang mga kaanib ni Duterte, at ayon sa SOCMED pati raw ang iglesia ng mga manalo at ang Kingdom of Quibuloy ay nangutang sa China na ang naggarantiya ay si Duterte. Kaya ang mga demonyong ito ay tinutulungan ng China na maangkin ang mga isla at mga karagatan ng Pilipinas. Oy kampan ni Lucifer na mapangdaya, inamin mismo ni Marcoleta na nilihis niya ang investigation ng Blue Ribbon Committee, at legal ang 2 ulit na pagkatanggal sa kanya bilang chairman ng BRC, deal dinaan sa legal na botohan, yung botohan kay Alan Cayetano bilang Senate President ay illegal dahil may bumotong di dapat magboto, ang fugitive ayon sa batas. At alam sa mga ibang bansa na mga fake na witnesses at affidavit at testamento ang ginawa nila. Mga sinungalan kayong mga demonyo kayo, puro katarantedohan ang sinasabi mo, sabi ng spokesperson ng kulto ng mga manalo na ito. Itinuloy raw ni Marcoleta ang pag-iimbestiga ng malalang corruption, oy demonyong sinungaling. Itinuloy niya kamo ang paghahanap at pagtatanggap at paggagawa ng mga fake na testigo at affidavit, at testamento, oy bangag ang kaluluwa. Ang pinagsasangkot ni Marcoleta mga gawa-gawang akusasyon, na pagkumontra sa kanya o kanila ay magkaharoon ng mga malita, lintik kayong mga kulto kayo, sabi mo sumusunod kayo sa batas, inamin nyo mismo na sinusportahan nyo ang mga nanunuhol mga demonyo kayo, aakusahan nyo ang administration kung bakit kamo gustong litisin o ikulong si Marcoleta na nag-iimbestiga ng corruption, oy sinungaling, alam mong nililihis ni Marcoleta ang investigation. Oy may kaso si Marcoletang pagdarambong na dinilitis ng nakaraang administration, at si Marcoleta kasama ni Rolando Andaye sa inexpose na corruption, sa panahon ni Duterte, at nang masuholan ata ang kulto nyo ni Duterte, bumaliktad kayo, at dinatimuloy ni Marcoleta, ang pag-iimbestiga kasama si Andaye ng congressman pa siya noon.